The Lord is good. Some people will say, if the Lord is good, why are these things happening to us? Why are there certain circumstances in life that are causing us grief and agony and all of this pain sa buhay? If the Lord is really good, remember that this is not heaven. Let's remind each other, paalalahanan natin ang bawat isa. Kapatid, sige tingnan mo yung katabi mo. Kapatid, hindi pa ito yung langit. Okay? Hindi rin ito yung impyerno. Okay? We are but in the testing time. God is testing us. And everyone, ang bawat isa sa atin ay dumadaan sa mga iba't ibang pagsubok. Ang mensahe po sa atin ng Panginoon kahapon, while we are having our prayer meeting, the message of the Lord for all of us and for the entire congregation of this ministry is learn peace. Listen to me. Learn peace in times of trouble. Be at peace in your sickness. Be at peace in your lack. Be at peace when you're praying for your wayward sons and daughters. Be at peace in the middle of the storm. For unless you learn peace, unless matutunan mong maging mapayapa sa kalagitnaan ng bagyo, ang ibig sabihin nito, hindi mo pa natututunan magtiwala sa Panginoon. Kasi oras na tayo ay, halimbawa, itong kapayapaan na sinasabi ng Panginoon, i-share ko po sa inyo. Isang example muna bago tayo pupunta sa word. Ang kapayapaan is parang ganito. Now, nung nawala po sa amin yung building ng school, wala kaming peace for 2014, 15, 16. 3 years siguro, mga 3 years. Wala talagang kapayapaan. Iba-iba pa yung proseso ng Panginoon sa bawat isa sa amin. And when I say we don't have this peace in our hearts, we are in constant panic. Alam niyo yun, halimbawa, darating yung bumili ng building. Uy, titingnan daw ni yung bumili, yung titingnan kasi ibebenta na daw yung school. We're in constant panic. Alam niyo yun? Ang panalangin namin sa Panginoon, Lord, release us from this problem. Alam niyo yung answer ni Lord? And the answer of the Lord was, no. No. Hindi namin maintindihan. Up to the point na lumipas yung mga ilang taon. Daming taon. Na kapag may bumisita ngayon, parang, pakita nyo. Pakita nyo yung building. Yung siyempre, yung mismong bumili, no? Pero ilang taon na siyang di bumabalik. Hallelujah. We learn peace in the middle of the storm. Are you seeing this? Kapayapaan sa kalagitnaan ng bagyo. And when we found peace, hindi na kami yung lagi nagpapanik. Dahil alam namin God is going to provide. God is going to do things. God is going to create miracles. Siyempre, hindi na kami nagpapanik. Ang iniisip namin, hindi naman sa amin. Ba't namin naayusin? Kasi hindi naman sa amin. But you know what? The Lord says, ayusin nyo. Papintura nyo. Pa-aircon nyo. Ayusin nyo, sabi ni Lord. Lord, di naman sa amin. That was our word. And the Lord says, it is yours. Fix it. Out of faith, sige, gastosan natin.
paint, pintura, palinis. At tingnan naman yung school ngayon. Compare sa dati, mas maayos na. And unti-unti, inaayos pa rin natin. Kasi this is what the Lord has given us. You see, peace. Ang kapayapaan sa puso ay hindi matututunan yan ng parang magic na, boom, nasa iyo na yung peace. No. Because God will give us a space for us to trust Him. A room for faith. And over the years, kapag hindi mo ito ibibigay sa Panginoon, ikaw ay laging magpapanik. Matutuliro, mamumblema, at mawawala sa sarili. Pero ang kinaganda sa ating mga Pilipino, kahit na malaki yung problema natin, relax lang tayo. Pero deep inside our hearts, we are in constant problem, agony. But you see, God is our helper. God will see us through. God will see you through in your problem. Madami tayong problema sa buhay, pero ang Panginoon ang magliligtas po sa atin lahat. Amen? Naniniwala po ba kayo dyan? Are we getting this? Because the Lord wants you and each one of us to trust Him completely. Ngayon, ito po yung isa-suggest ko sa bawat isa sa atin. Huwag niyong ipapanalangin, Lord, alisin mo ang problemang ito. Huwag. Pastor, bakit? Hindi mo naman alam yung problema namin. Huwag. Kasi yung problemang yan ang magdadala sa inyo na mas malapit sa Panginoon. Na hanggat hindi mo natututunang maging payapa sa kalagitnaan ng kasalukuyan mong hinaharap, hindi mo makakamtan yung kasagutan sa panalangin. Sige. Ngayon, isipin niyo yung problema niyo. Pastor, saan doon? Tanong ng iba, Pastor, saan doon? Yung pinakamabigat. Yan, yung problemang yan. Yung problemang yan ang magdadala sa inyo na mas malapit sa Panginoon. Sa totoo lang. Ang pagkakaiba kasi natin sa mga hindi mananampalataya, meron tayong pag-asa sa Panginoong Jesus. Amen? Meron tayong inaasahan. At itong revelation na to, hindi ito mabibigay at hindi ito maiintindihan ng mga hindi mananampalataya. Kundi yung kapayapaan na ito ay makakamtan lamang ng mga naniniwala sa Panginoong Jesus. Kaya whenever we trust the Lord, we relax and let Him do His will. Amen? Hindi naman ibig sabihin wala na tayong pakialam sa, halimbawa kapag may problema tayo, wala na tayong pakialam, yung sabi ni Pastor, hindi ganoon. Ang ibig sabihin dito is ipag-pray pa rin natin. Halimbawa, meron tayong sakit. Pagpipray natin na tayo gumaling. Meron tayong pangangailangan sa pera. Pagpipray natin pa rin na the Lord will provide. Meron tayong problemang anak na pasaway. Pagpipray pa rin natin ng tuloy-tuloy. Hindi ibig sabihin na pasaway yung anak mo, hayaan na natin si Lord at wala kang gagawin. No, it doesn't work that way. You continue to pray. You continue to trust God because the more you pray, it changes you. It changes you into the likeness of the Lord. Because the more you pray, the more you trust God. Patuloy ka nagtitiwala sa Panginoon. Tuloy-tuloy ho ba tayo nananalangin? Ang ebidensya na ikaw ay tuloy-tuloy pa rin nananalangin na ikaw ay nandito pa rin. Amen? Nandito pa rin. Yes, amen! Andito pa rin tayo sa church. Kasi yung iba, hindi naman totoo yung Diyos, hindi na ako mananalangin. Ba't pa ako magsisimba? Parang ano na ito. Alam niyo po yan, yan yung problema ng mga mababa ang pananampalataya sa Panginoon. Kasi kung aawayin pa natin si Lord, sinong kakampi natin? Diba? Sinong kakampi natin? Wala. Yung asawa mo? Hindi. Yung kapitbahay mo? Hindi. Yung kaibigan mo? Hindi. Ang Panginoon, parang magulang yan eh.
'Di ba sa ating mga kabataan, no, yung mga ibang narinig natin ito one time in the mouth of our parents. Yung mga barkada mo, kapag ikaw ay nakulong, hindi ka pupuntahan yan. Pag ikaw ay nagkasakit, hindi ka bibisitahin yan. Narinig nyo na yan? Kaya mahalin nyo ang inyong mga magulang, mahalin nyo ang inyong mga kapatid. Totoo naman. Now, we are blood-related through Christ Jesus at the cross of Calvary. We belong to the Lord. Blood-related na. So kung ikaw ay sumuway man sa Panginoon, lumihis ka man ng konti, ibabalik ka ni Lord kasi mahal ka niya. He will make a way. You see, this is what the Lord wants us to do, is to trust Him. Tapigin natin katabi natin, sabihin natin, magtiwala tayo sa Panginoon. Okay? Tiwala tayo kay Jesus. Okay? Hindi sa trabaho natin, kasi ang trabaho natin, pwede mawala yan. Amen. Pastor, wag naman. Sabi niya, wag naman, Pastor. Ang lit-lit na nga na sinusweldo namin, Pastor. Mawawala pa. Kukunin ba ito ni Lord? Huwag kayo magtiwala sa trabaho. Pagkatiwalaan nyo, kasi alam niyo po ito, kapag nakuha nyo yung tiwala sa Panginoon, hindi na kayo mayayanig eh. Na alam ko nabigay ko na yung story sa inyo before na one time kasi yung income ko nanggagaling doon sa isang account ko. Yung account ko na-hack. Nagpanik ako. Lord, teka to. Pag nawala ito, hindi kami kakain dito ng sabi ko, yari kami lahat dito. Sabi ko, Lord, alam niyo yun. But I already told the Lord, sige, kahit na mawala to, alam ko bibigyan mo ako ng bago. That kind of confidence. Okay? So you see, inside, itong physical body natin ito, this will die, this will decay, this will get old. Nung bata-bata pa tayo, hindi tayo namumblema sa ating kalakasan, pero habang tayo tumatanda, mas lalo tayong nananampalataya sa Panginoon. Tama? Kasi pag pumitik na yung ating mga kasakitan una yan sa likod eh. Alam niyo nung 30 years old ako, sabihin 20, no? 20 years old ako, yung kapag umupo ka, tapos bigla kang tumayo, ayos lang, di ba? Nung 40 ako, umupo akong matagal. Pagkatayo, bigla akong nahilo. Ano to? Sabi ko. Ano to? Sabi ko. Lord, sabi ko. Ano to? Sabi ko sa Panginoon. Alam nyo, we pray. It causes us to come near to the Lord. While we are young, iniisip natin na kaya natin lahat, pero habang tayo tumatanda, nakikita natin na we are coming close to the glory of God. And we trust Him even more. That's why when we get old, tayo nagtitiwala sa Panginoon. Nagtitiwala ho ba kayo sa Panginoon? At least in your health, na hindi kayo pababayaan. Listen to me Alam nyo, the Lord will renew your body. Amen? Hindi ito para bigyan lang katamisan ang salita ng Panginoon. Pero ito ay totoo. Pag ikaw ay patuloy na mananampalataya sa Panginoon, God is going to renew your health. Renew yourselves. Because He's going to use you for His glory. Assuming, listen to me, assuming na nagpapagamit tayo sa Panginoon. Nagpapagamit ba tayo sa Panginoon? Pastor, nagsisimba ako tuwing Sunday. No. It doesn't work that way. Ang nagpapagamit sa Panginoon parang ganito. Ito. This is ministry. I am teaching you the Word. I'm studying the Word so that I could teach you. It's one part. Kasi yun yung pastoral call ko. Meron naman tayong evangelistic call na sinatawag na some of us are to encourage those who doesn't believe to come in faith. We share the good news, the Great Commission.
sa ating mga kakilala. And tanong ko po sa bawat isa sa inyo, ginagawa ho ba natin ito? Ginagawa ho ba natin? Liars go to hell? Di ba? Dito tayo magkakaalaman ngayon. Pastor, ikaw, ginagawa mo ba? Yes. I'm still. Naiirita na nga sa akin yung mga kaibigan ko eh. Ayun na naman, Jesus na naman to eh. Hindi, totoo. Ganun na sila sa akin ngayon. Tol, sabi ko, malapit na talaga dumating si Lord. Kailangan nyo magtiwala kay Lord. One time yung kaibigan ko, kasi nag-aaral dito yung anak niya. Sabi niya sa akin, dapat masyado na kayong pushy kay Jesus eh, sabi niya. Ay, ganun, sabi ko. Masyado na kayong pushy. Medyo parang parang nagiging awkward na minsan. Hindi naman exactly the same word, but it's something like that, no? Kasi, sabi ko sa kanya, okay lang yan, tol. Sabi ko kasi malapit na dumating si Jesus. Pag hindi ka pa nagbago, sabi ko, walang mangyayari sa buhay mo. Sabi niya, okay na yung may tiwala tayo sa kanya. That's it. Pero kasi, siguro iba sa akin, iba sa'yo. Ganun siya. Sobrang close namin. Sabi ko sa inyo na yung words namin is masakit. Pero alam mo yun, talaga yun yung namin. Nasa heart namin. Anyway, sabi ko lang sa kanya, pagpipray kita na, baguhin ka ni Jesus, sabi ko. Okay yan, saya. Tapos nagkasakit siya. Nagkasakit siya. Sabi ko sa kanya, magpa-check up ka. Sabi ko, hindi maganda yung huwag ka magpa-check up dito sa Angeles City. Sabi ko, wala akong tiwala sa mga doktor dito. Punta kayo sa UST. Ayaw niya pa rin. Hanggat sa, alam niyo yung, to the point na, alam niyo yung na-desperate na siya. Kasi talagang hindi na makita ng doktor yung sakit niya. Sabi niya sa akin, pag-pray mo nga ako. baka makinig yun sa taas. Makikinig talaga pagpe-pray kita. Sabihin ko pa sa mga teacher, pag-pray ka din. Sabihin ko rin sa church na ipag-pray ka din nang gumaling ka. Pastor, gumaling na siya? Hindi pa. Baka tinatawag pa rin siya ng Panginoon. Are you saying this? In spite of, it's a bit embarrassing, lalo na kapag hindi ka sanay mag-share ng gospel. Pero kasi ito yung puso ko eh. Alam ko, one day, one time, when we come into the judgment, all of us will face one another. And every friends that you have, every relatives that you have that you did not share the word of God, their blood is in your hands. Are you saying this? Na kapag hindi mo sila sineran, sasabihin sila sa judgment time, Tol, kilala mo pala si Jesus. Bakit di mo sinabi sa akin? Alam niyo po sa mga kaibigan ko, lahat na sharean ko yan. May mga tumanggap, may mga hindi. At alam ko, sa judgment time, magkikita-kita kami ulit. At di nila pwede sabihin sa akin, di mo share sa akin. Sinabihan kita, tol. Alam mo yan. And I could say that. Now, the Lord is going to renew your body if you are being used for the kingdom. A dead cell that is not working for the glory of God is called cancer. Alam niyo yung cancer cell. Ang cancer cell nandiyan lang sa katawan. Walang function, pero kumukuha ng nutrients. Inaagaw niya yung nutrients na dapat sa mga nagfa-function. Sa katawan ni Kristo, ikaw ba ay cancer o ikaw ay may function? Ask yourself. Pastor, matanda na ako, I cannot do anything. No, you can pray. No, you can do something for the Lord. What can I do, Pastor? Start your ministry. Makinig po kayo mabuti sa akin. Start your ministry in our prayer meeting. Sister Rosalie po, active yan sa prayer meeting natin. Kasi hindi niya alam kung paano mag-start na ministry. Pastor, pray. Okay, pray. That's it. That's the beginning.
Are you saying this? Ngayon, ito ang kagustuhan ng Panginoon, involve yourself to the ministry. But before we go into that involvement, gusto ko munang masilayan ang bawat isa sa atin na yung kasalukuyan nating hinaharap na problema, ito ang maglalapit sa atin sa Panginoon. At habang nilalapit tayo ng problema natin sa Panginoon, tayo ay naglilingkod at the same time. Amen? Hindi dahil may problema tayo, saka na lang ako maglilingkod kapag wala na akong problema. Hindi mangyayari yon. Okay? Hindi ka mawawalan ng problema. Pastor, kailan tayo mawawalan ng problema? Kailan mawawala lahat ng mga ito? Nakasulat sa nakasulat sa Revelation, mangyayari lahat yan sa New Jerusalem. Where there will be no tears, no more crying, no more pain, no more sickness, no more darkness, because God will be our light. Pagdating ni Jesus yun. Hanggat nandito pa tayo sa mundong ito, let us endure and run the race of life. Enduring all of these pains, trials, and tribulation for the glory of God. Pastor, bakit ba natin kailangan mag-endure? Ito, let me explain. Okay? Start na tayo. Hindi, joke lang. Kanina pa tayo start, okay? 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4. Babasahin natin yan, mag-start tayo sa verse 7. Okay? Do you know that the power of God is in us? Alam niyo ho ba yung kapangyarihan ng Diyos ay nasa loob niyo? Lahat na naniniwala magsasabi ng, okay, salamat sa tatlong Kristiyano. Okay. Okay, lahat ng may banal na spirito sa loob magsabi ng malakas na. Okay, let us continue to declare. Kasi alam niyo po, napansin ko sa there is a difference when you read the word silently and there is a difference when you read it out loud. Napansin niyo yun? Sa mga nagbabasa ng Bible, parang may epekto sa location Sabi ko, alam niyo yung one time na kasi kadalasan nung nag-aaral ako sa Manila, pag nagbabasa ako ng Bible, syempre may katabi kang mga ibang apartment kasi yung plywood lang yung separation niya, no? Ano ka lang border ka lang no? Babasa ako tahimik. Pero nung nagkaroon na kami ng apartment, I read out loud, and when I read the word out loud, it changes the ambience of the place. Ibig sabihin, the Spirit of the Lord indwells for some reason that I cannot explain. So, read the word out loud. Amen? Kaya pag tinanong kayo, are you blessed? You declare, 1, 2, 3, go. Parang iba sa atin, hindi talaga na-blessed, no? And alam niyo po, you have to say it. I am blessed. 1, 2, 3, go. Louder. 1, 2, 3, go. With convincing power. 1, 2, 3, go. I am blessed. Because this is the word of the Lord that He has promised us. Now, the Spirit of God dwells within us. 2 Corinthians chapter 4 verse 7, sabi niya dito, but we have this treasure in earthen vessels, so that the surpassing greatness of the power will be of God and not from ourselves. Basahin natin dito sa mas gusto ko yung version ng NLT. Sabi niya dito, we now have this light shining in our hearts, the power of God, but we ourselves are like fragile clay. Okay, nakita niyo yung mga anong tawag dito? Yung mga parcel niyo nakasulat fragile, ibig sabihin babasagin, handle with care. Kasi pag umorder tayo ng unan, yan yung unan, tinatapon yan Pero kapag umorder ka ng baso, yung babasagin, may nakalagay yan na fragile. We are fragile. We are like clay. But we have a powerful spirit inside us, the Spirit of God. Do you believe that?
Amen. But we ourselves are like fragile clay jars containing great treasure. This makes it clear that the power is from God, not from ourselves. Verse 8, we are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. Amen. We are perplexed. Tayo'y nagugulumihanan. Perplexed. O naguguluhan. But not driven into despair. Not driven to despair. We are hunted down, but never abandoned by God. Hallelujah. We got knocked down, but we're still alive. We're not destroyed. Amen. Through suffering, our bodies to continue to share the death of Christ. Ulitin ko yan ha. Through suffering. Sabihin natin, suffering. Through suffering, our bodies continue to share the death of Christ at the cross of Calvary, so that the life of Jesus may also be seen in our body. Ibig sabihin, if you share the burdens and the troubles of life, in your body, you're also declaring na in this body, the Lord is going to be also glorified. Kaya wag kayo mag-alala kapag kayo ay may sakit. Sister Lorena, wag ka mag-alala. Sino pang may sakit sa inyo? Wag kayong mag-alala. Just continue. Pastor, wala akong ministry. Anong pwede kong gawin ministry? Manalangin. Start from there. Pero kayo mananalangin na yung puro hingi. Saka na natin pag-uusapan yun, no? Pero ang gusto ko, ang pinupuntahan ko lang dito is involve yourself in the ministry. Not just by sitting there and listening to the word every Sunday without any application of the word. For we are not cancer cells, but we are working cells in the body of Christ. Amen. Okay? So ito, let me continue. Basahin natin ulit yung verse 10. Sabi niya dito, through suffering, our bodies continue to share the death of Jesus, so that the life of Jesus may be also seen in our bodies. While we suffer, because we are serving the Lord, you will also be glorified in Jesus. Because God is using you. Verse 11, sabi niya dito, yes, we live under constant danger of death because we serve Jesus. We serve Jesus. Okay, itong word na to is only applicable to those who serve the Lord. Amen? So, Pastor, hindi applicable yan sa mga nag-a-attend lang. Hindi. Applicable ito if you are trying to pursue the kingdom of God and your own calling. Okay? Sabi niya dito, verse 11, let me repeat. We live under constant danger of death because we serve Jesus. So that the life of Jesus will be evident in our dying bodies. When we serve God, you will see the glory of Jesus in you. I'm telling you, I know a lot of pastors that are very old. Pero while they are serving the Lord, yung itsura nila bumabata at bumabata. Physically, yes. Because the more you are going into the presence of God, the more your bodies and your cells, physical cells, are being renewed. You being a part of the body of Christ means you are doing something for the glory of God. Amen? Kapag hindi nyo alam yung gagawin ninyo,
Pastor, ako hindi ko alam yung gagawin ko para to be a part of the body of Christ. I'm telling you right now, punta po kayo Sabado ng alas 5. Pastor, busy po ako. And that's on you. Pwede nyo rin ako kausapin kung ano yung pwede nyo gawin dito sa simbahan kasi madami tayong pwedeng gawin. Ang actually existing lang nating ministry ngayon is ito, preaching, music, teachers. Wala tayong usher. Ano bang ginagawa ng usher, Pastor? Mag-i-smile lang kayo kapag may pumasok. Good morning po! Welcome po sa Humphrey Center. Pastor, ministry na yon. Yes! Alam niyo bang madaming naliligtas? Madaming tumatanggap kay Jesus dahil sa mga ushers? Yes! Meron nga isang nag-testimony, sabi niya ganyan. Sir, paano ka na born again? Kasi yung smile ni brother ganyan eh. Nung welcome ako, parang hindi ko maalis na. Yung smile parang dumikit sa akin eh, sabi niya. Kaya na born again ako. May mga ganun, I'm telling you. Kaya there are a lot of things that we can do. Hindi lang yung sa paglinis. Linis is maliit na bagay. But if you're doing it for the glory of God, it's okay. Alam niyo yung tinatawag nito, yung kapag may nakikita kayong kulang sa church, tapos gusto nyong kausapin si pastor. Gusto nyong kausapin si pastor kasi parang may kulang sa church. May mga ganun minsan, no? Pag may nakita kang kulang, huwag mo nang kausapin si pastor. Gawin mo na. Okay. Ito kasi yung problema sa iba eh. Kailangan pa ng permission ni pastor. Just do it for the glory of God. Ang dami ko, isa po sa mga ministry, example natin si Mama Dang, isa po sa mga ministry ni Mama Dang sa Clarkview, naglilinis siya doon. Kung paano nyo nakikita si Sister Evelyn dito na naglilinis, si Mama Dang gayon din ang kanyang ginagawa. Banyo, kiss-kiss sa Yan yung ginagawa niya. Hindi nyo ma-imagine, no? Kasi si Mama, diva siya dito eh. Di ba? Parang yan, parang siya yung boss eh. Pero, alam nyo, she started from the lowest part. Not because she has nothing to do, but because she just want to glorify the Lord in that small thing. Kasi yun yung nakikita niyang bagay na kailangan nung Clarkview noon. Ito yung suffering ngayon. Makinig kayo mabuti. Paano ka magsasuffer sa paglilinis, Pastor? Because tagalinis lang si Mama Dang, they look down on her. Mm-hmm. Even Pastor Bong. Hindi nyo alam yan. Yung aking brother-in-law. Hindi man niya aaminin. Hindi man. I saw it all with my eyes. And I was very young. They looked down on my mother because she only cleans. Now, ito yung suffering. They talk down on her. They mock her. And all of these things. Pero alam niyo one time, merong nakarealize ng gift ni Mama Dang while she was cleaning. And itong pastor na to is very prophetic. Binigay niya yung task kay Mama Dang. And eventually, yung task na yon, alam ko nagbibuild yung church no. Kasi ito yung nangyari no. Before binibuild yung church, magbibigay ng fund from the US. Then eventually, hindi natatapos yung church. Parang lagi may, alam niyo yan? Binigay yung fund kay Mama Dang. Siya yung nagpagawa, pinanos. In certain amount of time, natapos. Kaboom. Ito naman yung mga nasa taas. Anong alam yan? Hindi naman niya alam yung ginagawa niya. Naglilinis lang yan. Ito, nakikita niyo yung suffering? That is the suffering that I'm talking about. Yes, by that time, mahirap kami kasi ito yung mga panahon na nag-struggle si Pastor dyan sa Saudi. Pero alam niyo po,
While doing all of these things, God sees your hard work. God sees your dedication. And God sees that you're doing it for the glory of God. Pero tingnan nyo naman si Mama Dang ngayon. Hindi nyo ma-imagine na yung ginagawa niya before, di ba? But you see, that's how the Lord deals with each one of us. Because if you give up right at this time, at hindi nyo ginusto na mag-suffer dahil sa mga circumstances, then there's nothing. Okay. Babasahin ko ulit sa inyo. Sabi niya sa verse, start tayo sa 16. Tapusin natin siya hanggang 18, okay? Sabi niya dito, that is why we never give up, though our bodies are dying, our spirits are being renewed. Though you are suffering by the ministry that you are doing, your spirit is being renewed. Ibig sabihin, kapag ikaw pa rin ay patuloy na dumadaan sa paulit-ulit mong problema, ibig sabihin, hindi pa tapos sa'yo si Lord. Ibig sabihin, yung spirit mo, hindi pa nag-grow in that particular part of your life. Amen? Kaya let the Lord do His will upon every circumstances in the life that you are currently facing. May problema kayo, let it be. Ang ito yung tamang panalangin. Lord, patatagin mo ako. Palakasin mo ako. Lord, wag mong hayaan na ako ay mag-give up sa problemang ito. Amen po ba? Do not give up. Okay? Then sabi niya dito, for our present troubles are small and they won't last very long. Merong hangganan ang problema. Hindi ba kayo natutuwa doon? Sabi mo sa katabi mo, may hangganan. Matatapos din yung problema mo. Amen. Kaya kapag tayo nagkaroon ng problema, ibig sabihin may tinuturo lang sa atin ang Panginoon. Bilisan nating matuto. Paano natin bibilisan, Pastor? Gusto yung mabilis at walang ito yung pinaka-cheat code, no? Hindi naman cheat code, pero ito yung N na kailangan natin tingnan. God is testing us in our lives. Sometimes we pray for the Lord to remove the problem, but God is not going to remove the problem. Ang sabi ni Lord, yung revelation ng Sabado, be at peace. Learn peace inside the trouble. Dahil kapag nakakamtan mo na yung kapayapaan na yon, wala ka ng problema. Hindi ka na mayayanig. Katulad po ng sinasabi ko sa inyo, hindi sa amin yung building, okay? Pero ginagamit namin. Kasi sabi ng may-ari, with his permission, gamitin nyo lang, basta ayusin nyo. And that was siguro 4 years ago na. 4 years ago. Nag-graduate na yung iba. No? Pero, look at this. We have our peace. We are not being moved. But God is doing something great in our spirit. Ang tawag dito, confidence in trusting Him. Kaya alam niyo po, hindi na ako nag-aalala. Kung mawala man yung building, Lord, ikaw naman mapapahiya. Hindi naman kami. Your name is at stake, Lord. We belong to you. Yun yung palagi ko sinasabi sa Panginoon eh. Kaya Lord, kapag ito nangyari ito, bahala ka Lord sa iyo. Yung pangalan mo naman ang mapapahiya. Pero pansinin niyo mabuti, 4 years na. Napahiya ba si Lord? Yes, chinichismis kami ng mga ibang school. Hindi ko napapangalanan yung mga yan. Chinichismis kami. Sinusumbong pa kami sa mga ganyan-ganyan. Ang problema ng school. But, we laugh it out. Because we believe in the Lord Jesus Christ that He is the one who started this ministry. And He's going to finish it. Until Jesus comes back. Amen.
For our problem won't last very long. Yet, they produce for us that vastly outweighs them that will last forever. Kaya kapag may problema tayo, anong gagawin natin? Harapin natin. We face it with confidence, not with our own ability, but with the help of the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya po sa lahat ng problema, tayo umaasa sa kabutihan ng Panginoon na siya ang magpro-provide, siya ang magpapalakas sa atin, siya ang magpapagaling. It is the Lord who will touch the hearts of the people na kailangan nating ipag-pray. Pastor, wala nang pag-asa yung anak ko. Kasi, ang dami niya ng tattoo. Ayun mga ganon. Addict na siya. Paano pa magkakatiwala ito sa Panginoon? Yung iba sasabihin naman na lalaki yung anak ko, ngayon babae na. May pag-asa pa ba yun, Pastor? Meron pa. Huwag kayong titigil. Kasi pag tumigil kayo, wala nang mananalangin sa kanila. At kapag, alam nyo naman, kapag tumigil ng kapapanalangin, wala nang certain protection doon eh. Ibig sabihin, Pastor, there is protection when we pray for someone? Yes. Kaya continue to pray for your siblings, for your sons and daughters, for your parents. Do not stop. Because while you are suffering, there's something inside your spirit that change. Nagkakaroon ng confidence kay Lord. Amen? Ngayon, isipin nyo ulit yung problema nyo. Yung problemang yan, yung mismong problemang yan. Yan ang magdadala sa inyo na mas malapit sa Panginoon. Huwag niyong hingin sa Panginoon na mawala. Pero hingin niyo sa Panginoon na bigyan kayo ng kalakasan to overcome. Bigyan kayo ng kalakasan para magkaroon kayo ng kapayapaan sa inyong puso habang inyong hinaharap yung mga yan. Amen po. Verse 18. So we don't look on the troubles that we see now. Rather, we fix our gaze on the things that cannot be seen. The things we see now will soon be gone. But the things that we cannot see will last forever. The thing that changes in your spirit while we go through these trials and tribulations will last forever. Alam niyo po ang kinatatakutan ng demonyo? Yung mga taong nagtitiwala sa Panginoon. In everything. Hindi lang yung trusting by words. I trust the Lord, I trust the Lord. Pag tumating na yung problema sa'yo, iyak ka ng iyak. Nanginginig ka sa problema. Paano ba yung confidence, Pastor? Kapag dumating yung problema, okay ka lang. Chillax. Relax ka lang. Katulad nga po ng sabi ko sa inyo, sa tuwing binibisita nung bumili ng building, yung building kasi gusto nyo nang ibenta. Araw-araw nun, lagi kaming nanginginig na problema. Hanggang sa naging kalyado na kami. Andyan na naman si Mr. Lee. Papasokin nyo. Pakita nyo yung building. Pasok po kayo. Pero kami nagbabay, in Jesus' name, huwag niyong bibilhin to. Sa amin to. I will rebuke you. Mawawala kayo ng pera. Nawala nga sila. 4 years na po. 4 years. 4 years na. Ewan ko kung 4 years or 5 years. I don't know. See, God is faithful. Until you reach that confidence, hindi pa yan aalisin ng Panginoon sa inyo. Kaya, have confidence in the word of the Lord. If you are sick, the Lord says you are. By His stripes you are. Amen.
Kapag may problema ka sa pera, the Lord says, He will provide. Ano ba? He will provide or He will provide? He will provide. Pag nawalan kayo ng trabaho, the Lord is going to provide. Wag po tayo magiging confident sa ating mga kasalukuyan kasi lahat ng ating meron tayo ngayon sa buhay natin, everything is temporary. One thing is permanent, Jesus in our hearts. Amen. Mawala ng lahat, wag lang yung Jesus sa puso natin. Amen? Kaya ngayon, sige, let's all stand up. Let us declare. Let us declare. Jesus is in our hearts. Come on, let's pray, let's pray. Hallelujah. Isipin po natin yung problema natin. Panginoon, itong problemang ito, since I belong to you, this is your problem, O God. It is no longer mine, O Lord God, but I belong to you. Come on, give that to the Lord. Lord, this body is yours. It is not mine, O Lord God. Your name is glorified in this suffering, Lord. So if suffering, Lord, will glorify your name in me, then let me suffer with you, Lord God, so that I may show the people, that I may show those who doesn't believe you, Lord God, that through this body, Lord, your name will be glorified. Through this problem, oh God, your name will be glorified. And they will see, oh Lord God, they will see the power of Jesus in me. Oh, hallelujah. Ito po ang word ni Lord sa bawat isa sa inyong may mga sakit, sabi ni Lord. Wait a little longer, my children. I just want the people to see how you are suffering, and then they will also see how am I going to heal you. And when they see you get healed, the Lord is saying, my name will be glorified. Oh, hallelujah. Come on, give the Lord praise. Give the Lord glory. And those of you who are suffering financially, the Lord is saying, let the people see that you have nothing. Let the people see that you have nothing. And when God provides, they will see the glorious power of the Lord in you. Ibig sabihin, ang provision ay hindi nanggaling sa sarili mong kakayanan, kundi sa kakayahan ng Panginoon. And those who are in a broken family, the Lord is saying, I will heal your house. Because you are praying, I will heal your house and will bring all the people in faith, in trusting, in repenting, and reliance to the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Lord, we bless your name. Panginoon, ngayong araw na ito, we just want to thank you, Lord, for the glory, for all of the things that you have done. Marami pong salamat sa iyong biyaya at patuloy kaming magtitiwala sa inyong kabutihan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na naway lahat ng aming napakinggan ay hindi lamang ito, Panginoon, mananatili sa aming isipan ngayong oras na ito, kundi ito ay mananatili sa aming buhay sa habang buhay, Panginoon. So Lord, we trust you, we love you, and we just give you all the glory, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.